Praise God. Glory to God. Bago natin buksan ang ating mga Bible, bago natin basahin ang kanyang banal na salita, humingi muna tayo ng gabay at pasasalamat sa Diyos. O dakila naming amang kapangyarihan sa lahat, ikaw amang may akda ng aming buhay, at ikaw muli, O Lord God, at tumutungkay sa amin sa oras na ito. Ipinapaubaya po namin ang nalalabing oras sa iyong gawain. Sa mga mensahe mo, Ama, ikaw po ang mamutawi sa bibig ng munting lingkod mong ito. Itago mo po ako sa iyong likuran, O God. Alisin mo ang anumang karumihan, malaya ka nawang makausap sa amin. Ang mga pusong matitigas, O Lord God, palitan mo ng pusong laman upang malayang tumanggap ng iyong mga banal na salita. At alisin mo ang mga maling kaisipan, O Lord God, upang sa ganon, ang mga salita mo ay tumanim sa aming mga puso at isipan. Maganap namin ang iyong sakdal na kalooban, O Lord God. Buksan mo ang mga salita mong ito, ang mga nakatago sa mga titik at mga letrang ito, O Lord God. Ikaw ang maghayag sa amin sapagkat tunay, Lord God, na wala kaming kakayahan maliban na ito ay pagbuksan mo sa amin, sapagkat sinabi mo, walang nakakaalam sa Ama, kundi ang anak, at walang nakakaalam sa anak, kundi ang Ama, at yaong ibig pagpahayagan ng anak, O Lord God. Inihiling namin sa oras na ito, O Lord God, na patuloy mong pangungusap sa amin, magpahayag ka, gamitin mo ang iyong bugtong na anak, O Lord God, sa paghayag, O Ama. Maraming salamat, O Ama. Pinapaubaya po namin ang nalalabing oras. Ito po aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid, sa isang verse, Amos 3:7. Isang napakapamilyar na bersikulo. Basahin natin sa English. Sabi niya, "Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secrets unto His servants, the prophets." Amen. Ang Diyos ang magpala at maghayag ng kanyang mga banal na salita. Maaaring tayong magsiupo, mga kapatid. Praise God. Napakaganda ng awitin. Isang napakagandang mensahe. Sabi niya, "It will be worth it all when we see Jesus. So bravely run the race till we see Christ." Sabi. So, huwag tayong manghibagod, sabi ni Paul. Hindi niya inaring na sabing buhay na walang hanggan. May kanya-kanyang pamamaraan. Merong pamamaraan ng silang mga teori. Pero hindi ito mapapatunayan ng kanilang mga teori na merong buhay na walang hanggan. Marami silang libro na binubuklat, marami silang mga babasahin na kinakalap. Kahit na anong basahin natin ng mga magazines, libro, ang mga ito ay kaisipan ng tao. Diyos na ipinahayag niya sa kanyang mga propeta. Napakalinaw kung ating titingnan na natutunan niya doon sa Ehipto. Ginamit siya ng Diyos, ipinahayag sa kanya ng Diyos kung paano nangyari bago pa magkaroon ng pasimula. Paano darating sa kaisipan ni Moses kung paano nilalang ng Diyos ang sanlibutan, kung paano nilalang ng Diyos ang sangkalangitan, kung paano niyang nilalang ang mundo, paano niyang nilalang ang tao. Hindi ito makukuha sa pamamagitan ng science. Hindi mo ito malalaman sa pamamagitan ng science. Hinahanap ng science ang Diyos. Hinahanap ng science yung buhay. Anong ginagawa ng science? Nagpupunta kung saan-saan. Naghahanap sa mga ibang planeta. Gumagawa ng kung ano-anong mga bagay katulad ng nabanggit ng ating kapatid kanina, yung stem cell. Para mapabata, mapasigla yung katawan ng tao, gumagawa ang siyensya ng mga ganong bagay. Pero ang mga ito, hindi may ito mga eternal, mga kapatid. Ito ay merong kasiraan. Ang nangyayari sa mga tao ngayon, ginagawa nilang hybrid ang mga bagay. Ang lahat ng original lang galing sa Genesis. Pero ang hybrid, hindi ito nanggaling sa Genesis. Sabi ng mensahero, ito ay ginawa ng siyensya. Ang mule,
Meron bang mule doon sa Genesis? Sabi ng ating kapatid at maging sa mga eksperimento, ang mule ay anak ng lalaking donkey at babaeng kabayo. So, nung pinagmix nila yon, nagkaroon ng hybriding, sinasabi. At nagkaroon ng hybrid, nawawala yung buhay. Ang mga hybrid na ito, walang buhay. Hindi magkakaroon ng reproduction. Hindi magkakaroon ng pagpaparami. Hindi magkakaroon ng binhi, katulad ng mga bunga. Pero sa mga ito, sabi, walang buhay ang mga bagay nito. Dahil sa simula, sinabi ng Diyos na sibulan ang lupa ayon sa kanilang pagkabinhi. At sila ay namunga ayon sa kanilang mga pagkapuno. So pag nagkaroon ng hybriding, pag nagkaroon ng mixing, bakit nagkaroon ng kamatayan sa labas? Ang bawat denominasyon, ang bawat nagsasabing iglesia ng Diyos, ang bawat sekta, ang bawat nagsasana ng Diyos upang sirain yung isang umahawak din sa salita ng Diyos. Maninindigan din yung isa, lalabanan din yung isang grupo, gamit din ang salita ng Diyos. Kung merong isang nagpapahayag, nung nagtagpo sila, sa una mga kapatid, merong hindi pagkaunawaan. Pero dahil sa iisang Diyos na nangungusap sa kanila, nagtagpo. Ano ang darat ng pananampalataya sa kanyang pagbabalik? Nakita na niya yung mangyayari sa hinaharap. Doon pa man, sa time ng Panginoong Hesus, meron ng kaguluhan. Meron ng pagkabahabahagi. Pero alam niya na ito ay lalala. Kaya nagkaroon siya ng pag-mustard seed, ito ay mamamatay. Hindi magkakaroon ng mixture sa iba. So there's no chance na ma-hybrid nila ang mustard seed. So ang ginagawa ng diablo sa panahon natin, ang kalaban, the devil, sa huling kapanahonan ito, nagdodobo. Mahirap yung kalagayan ng mananampalataya. Sa ating time, ang kalaban natin spiritual. Maaaring isipin natin mas madali yung natural kasi makikita mo yung kulang, binuksan niya kung paano niyang ipinahayag, kung paano kumikilos ang kalaban, lalo na sa huling kapanahonan na ito. At sa paghayag niya, sa pagkilos ng diablo, ipinapakita din niya kung paano tayo ang mga aliw na siyang magtuturo at magpapaalaala sa mga bagay na kanyang sinabi. Kailangan matanggap natin ito. Maraming tao na tiniklaim merong banal na espiritu ang bawat isa. Merong mga gawa, sabi ng Diyos, merong mga gawa na dapat gagawin. Kasama ang pananalita, kasama ang pagkilos, kasama ang gawa. Sa pamamagitan ng aking mga gawa. Nangangaral si Paul. Ngayon, ang pangangaral niya, nagkaroon ng doubt. Nagkaroon ng unbelief. Nung in-entertain ni Eva, ang serpente, dumating sa tao, nagkahasik siya ng panirang damo. Ang masama, mga kapatid, tinanggap si Eva, pwede siyang patayin, pwede siyang puksain at that very moment. Pero dahil sa pag-ibig ni Adan kay Eva, dinamayan niya ito. Sa ating time, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iglesia, bagamat wala tayong ginawang mabuti, nasan tayo nung una, may ibabalik ba sa akin na isang bagay na ito? Hindi Diyos, kailangang sumunod ang tao sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos, upang sa ganun, makamtan niya yung buhay na walang hanggan. Sa ating time, yung maraming tao, kahit sino sa atin, lahat tayo, merong mga plano sa buhay. Iniisip natin kung ano yung mga susunod nating gagawin, mga susunod nating hakbang. May mga plano tayo sa mga hinaharap na mga araw. Maaring katulad tayo ng isang tumatawid sa isang ilog. Ang tao, yun ang kaisipan ng tao. Pag meron siyang ginawa, iniisip niya yung lalong
mas makakahigit palalo. Hindi inisip ng tao yung pababa. Inisip niya kung paano siyang mas makakahigit sa kanino man. That ito ay nasira. Nung una bumababa ang Diyos sa Garden of Eden, nakikipag-fellowship harapan kina Adam at Eve. Pero nung dumating, yun na yung nandun sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngayon kailangan makaalis tayo doon sa gapaw. Hindi ito kayang pantayan ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay upang tayo ay alisin. Baka sabihin natin, kung bahala sila, doon ang pinili nila. Pero ang Diyos, just ang salita ng Diyos. Hindi